So, eto na nga mga hobby bees. Today may darating kaming bisita para mag-lunch dito sa bahay. Actually, it's a meeting na rin. Parang ganon. And naisipan ko mag-prepare at magluto ng dalawang putahe. Kasi yung mga iba namin bisita, magdadala sila ng mga dishes. So ako, naisipan ko magluto ng ginisang munggo na may pata. Tapos may nag-request din ng dinuguan. Kaya lulutuin ko dalawa. Dinuguan at saka ginisang munggo na pata. At katulong ko sa kusina namin ngayon ay sino katulong ko ngayon? Kasi nag-iisa, dalawa lang kami dito, si Ate Rose. Si Ate Rose ang namalengke kaninang umaga kasi galing kaming Lamay. So madaling araw na kami nakauwi. Ayan, namili si Ate Rose ng mga ingredients namin. Pero iba dyan is mga pang bahay lang namin. Tia Julie nasa nakabakasyon. Si hindi pala nasa Ate Rose? Nasa baba, sir, online class. Online. Dahil online class, tayong dalawa ang magpiprepare ng ating mga lulutuin, ha? Okay. Thank you, Ate Rose. So, mag-start na kami ni Ate Rose mag-prepare ng ating mga lulutuin. Nandito na yung mga pata ko. Tapos yung gagamitin ko sa dinuguan ko ay liempo. Actually, si Happy David, ang gusto niya talaga, malamang loob. Pero hindi ako marunong talaga maglinis at magluto ng laman loob. Siguro in the future. Pero for now, yung kung saan ako komportable, yun muna ang lulutuin ko. So, gagamit ako ng liempo. Liempo ang ginagamit ko. Tapos mayroon akong fresh na dugo na dineliver sa amin ngayon. So, habang nag-slice ako ng mga meat natin, si Ate Rose naman ang mag-slice ng mga bawang sibuyas. Yan. Naka-apron na kami ni Ate Rose. Habibi apron. So, mag-slice tayo mag-slice ng mga liempo. Ayan. Tia Julie, nakabakasyon 2 weeks. So, uuwi siya after 2 weeks. Kaya so meron tayong mas yung ating mga Mas matalim. matalim mo, hindi matalim. Ito po. So yung matalim tong kutsilyo, yung ginamit ko. Ito galing Japan, Beni Tabibi. Ay, matulis. Which is, gusto ko yung matulis. So isayang na natin sa ating electric pressure cooker dito sa labas ng bahay namin dahil baka mangamoy sa loob ng buong bahay. Isayang na natin ito. Ay, parang mali. Yan. Tapos, ilak natin. Tama naman na kasi hindi nalak. Nakasumingat. Okay. Pressure cooker natin. And then, yun yung mga "35 minutes. So, palagyan natin mamaya. At habang pinapalambot natin ang pata natin, kasi yung Ate Rose, magluto naman tayo ng dinuguan para sabay-sabay. So, mag-start tayo magluto ng ating dinuguan na akong bawang sibuyas at ang ating liempo na sinislice-slice ko na. So, magigisa muna ako ng bawang sibuyas, tapos saka natin lalagay ang liempo. So, konting trivia lang. Actually, nung pinagbubutis ako ng nanay ko, pinaglihi daw niya ako sa dinuguan. So, nung bata ako, maitim talaga ako. Hindi ko alam kung ba't ako maitim, pero ano naman akong Chinese blood, 50%. Pero mas lumabas yung pagiging Chinese blood ko, yung sa kulay ng skin ko, nung lumaki na ako. Pero nung una, ang itim ko talaga. Ako yung pinakamaitim sa magkakapatid. Tapos sabi ng nanay ko, dahil daw pinaglihi ako sa dinuguan. Kaloka. Pero favorite ko talaga ang dinuguan. So, kaya madalas nakikita nyo sa vlog ko, madalas ako magluto ng dinuguan kasi paborito ko talaga ang dinuguan. Lagyan na natin ang liempo. Sa susunod, mag-aaral ako magluto ng lamang loob kasi yun ang paborito ni Happy David. Dinuguan na lamang loob na never ko pang naluto sa kanya ever. As in. Kasi takot ako magluto ng lamang loob kasi baka mabaho. Baka hindi maganda ang pagkakalinis ko. So, kailangan ko munang pag-aralan kung paano. Pag marunong na ako, tsaka tayo gagawa. So, sa kutsain lang natin ito mabuto. Ito ang ating pork. Yan po. At para mas mabilis din tayo sa pagluluto, isasabay na rin natin ang pagpapalambot ng ating munggo. So ito si Ate Rose, pinapalambot na yung munggo natin para sabay-sabay na. Para sabay-sabay na rin maluto. Para pagdating ng mga bisita, luto na lahat ng ating mga putahe.
Eh, may mga bisita pala kami magdadala ng mga crab, shrimps, ganon. Tapos magpe-prepare din ako ng chicken embutido para matikman ng mga bisita namin. Kasi yung bisita namin, hindi pa niya natikman yung embutido namin. Good morning. At ito, gising na si Happy David. Good morning, ma'am. Oh, ikaw lang mag-isa dito. Kami ni Ate Rose. Tulungan kami. Wala si Tia Julie, nakabakasyon. Si Dindy may online class. Anong gawa ko, baby? Nagluluto na ako. Start na ako magluto ng dinuguan tsaka ginisang munggo na may Pag pata. ikaw nagdidinuguan, you always make laman, no? I always request kasi lamang loob. Kasi Sabi ko iba sa inyo. ang sarap at basta mas malasa. Pero mas matrabaho kasi ang lamang loob. Kasi di ba syempre lilinisin. Tsaka baka maya hindi maganda ang pagkakalinis ko. Di pa ako marunong. Hi, Ate Rose. Good morning. Diba? So yan. Start na kayo magluto para mabilis na tayo mamaya. So si Abby David, alam ko magte-table setup yan para sa mga bisita namin. Yes. School si Lily, no? Yes, online. At para mas productive kami habang hinihintay namin lumambot yung mga pinapalambot namin sa niluluto namin, ay kanya-kanya munang linis dito kagaya ni Ate Rose. Si Ate Rose ay naglilinis ng mga isda Opo, sir. na pinamalengke. Ano yung galunggong, Ate Rose? Galunggong po. Yan, galunggong. Ano binili mo sa palengke, Ate Rose? Isda? Galunggong lang? Ano pa? Ito, sir. Iyas. Tsaka Hiyas at saka tilapia. tilapia. Ayan, oh. Meron tayo dyang stock. Ganyan. Para at least mabilis ang ating trabaho. Di ba, Ate Rose? Opo. So pag medyo nasangkutsa na natin ang ating 4 p.m. po, lagyan ko na ng paminta. Tapos, ang ilalagay ko sa dinuguan ko, patis. Kasi masarap na sinasangkutsa ang pork kasabay ng patis para mas malasa. Para sa akin, ha. Lagyan natin ng patis. Tapos ang kutsain natin. Tapos gagawin lang natin, kailangan yung ating pork ay medyo mamantikan before natin lagyan ng dugo. So, mamantikan na yung ating pork. Diyan po. At ang gusto ko sa dinuguan ko is malambot na malambot. Yung pag kinagat mo, sobrang lambot na. Kasi yun ang masarap. Ayoko na matigas ang karne. So, magigyan ko ng hot water para palambutin pa ang ating karne. Diba? Lalambutin ko pa ito ng bonggang-bongga. Kasi masarap pa. Malambot ang iyong dinuguan. Tapos sinasaid ko din yung mga ito, yung mga gilid-gilid ng tawag dito. Kinakayid ko yung gilid-gilid ng kawali. Kasi andun ang flavors para masarap. Kakpa natin. Tapos para palambutin pa natin. Nire-ready na ni Ate Rose ang ating dugo. Ayan. Inaano niya. Buo-buo ba, Ate Rose? Buo-buo, sir. Ayan. Kaya Sas- nilalamas po para maduro. Kailangan lamasing mabuti para madurog ang ating mga dugo. Tapos sasalain mo, di ba? Perfect. At nakalimutan ko palang sabihin na yung dinuguan, yung talagang regular na paggawa ko ng dinuguan, hindi na ako naglalagay ng luya. Kasi ang pagtanggal ko ng lansa ay suka at saka kalamansi. Pero minsan naglalagay ako ng luya. For this time na nagluto ako, hindi ako nakapaglagay ng luya. Hindi dahil hindi ko nilagyan, pero nakalimutan ko. Lalagyan ko sana ng luya, kaya nakalimutan kong ipaprepare yung ating luya. Kaya okay lang din naman, kasi meron naman tayong kalamansi mamaya para pantanggal ng lansa natin ng dugo. So, okay pa rin yan. Goods pa rin yan, kahit walang luya. Pero yung iba, tataka sila, bakit walang luya, ganun-ganun, dapat may luya. Well, lagi ko naman sinasabi, kanya-kanya tayo ng style. Ang importante, nasarapan yung kakain. At saka okay naman. Para sa akin, okay na may luya, okay rin na wala. So, depende kung anong trip nyo. So, kanya-kanya tayo ng way ng pagluluto. Kung gusto nyo sa'yo, may luya, lagyan nyo guys ng luya. Ako minsan meron, minsan wala. Pero madalas, talagang wala, no? May mga times na pag-trip ko lang lagyan ng luya, nilalagyan ko. And dito nga nakalimutan ko. Gusto ko talagang lagyan ng luya, kaya lang nakalimutan ko. So, yun. So, eto. Ready na ang ating munggo. Malambot na yan. Mamaya gigisahin na lang natin yan. Tapos ang ating dinuguan ay pinapalambot pa. Medyo matigas pa for me. So, kulang pa sa lambot. And eto na guys, dumating na rin yung aking in-order. Umorder ako ng napakasarap na pagkain. Pandagdag natin ang
Habibi. Habibi chicken embutido tsaka pork embutido. Pero for our visitor, dahil may mga pork tayo dito, tapos meron tayong seafood, wala tayong chicken, saserve ako ng chicken embutido. So, para may ka-partner na medyo fried, ipa-fry ko yung chicken embutido sa beaten eggs mamaya para meron tayong pang-partner sa ating munggo. And alam ko na ang masarap na partner ng munggo ay fish, pero parang ayoko mag-serve ng fish na pritong galunggong. Kakaya naman sa guest natin. Kaya medyo social ng very light. Kaya yung mas okay naman siguro yung chicken embutido na lang na fried. So tapos ng palambutin, nag-off na yung ating electric pressure cooker. And this time, papasingawin na natin. Kailangan na natin pasingawin. At alam mo nga, ang sabi ko nga lagi, pag nagpapasingaw ako dito sa labas ng bahay namin, para maamoy ng kapitbahay namin ang ulam na. Papalabasin natin ang ano, medyo magkakalat siya guys. So, nilinisin na lang namin. Umuulan. Dahil dyan, sila. Huwag natin ang konti. Kasi magtutubig talaga dito. Kapag yung air fryer namin, ang dumi na. So, gabi-gabi. Sorry. Okay lang po, sir. Kailangan mawala yung pressure sa loob para pwede na natin buksan. Kasi pag binuksan nyo na may pressure pa, sasabog. Diba? Kaya kailangan i-release ang air sa loob. At umuulan kahit ngayon. Yung iba kasi, ang ginagawa, hinahayaan lang. Kaso, matagal. So gusto ko mabilis. Kaya nire-release ko na agad yung air. Yan, ang hangin perfect. Nakakuli. Hindi ko magsasabi yung so, buksan na natin ang ating pressure cooker. Naka-release na yung kanyang air. Tingnan natin kung malambot na. Ay! Natanggal. Yun, malambot na. Tingnan ko nga. Ayan, malambot na. Perfect na to. Kasi mamaya papalambutin pa natin. Sakto lang ang lambot nito. At dahil dyan, luluto naman tayo ng binisang munggo na may pata. At eto malambot na yung ating liempo, yung karne ng baboy. So nandito na yung ating fresh na dugo. Guys, itong mga dugong ginagamit ko dito, galing sa suki ko na nag-deliver sa akin sa amin dito ng mga pork pag umorder ako. And I wanna make sure na laging fresh yung dugo. Yan. Ang gagawin natin, itong dugong to, lalagyan natin ng suka, ng select cane vinegar, 1 cup, 1 cup siguro, or mga 1.5 cups pala. Para mas masarap. Gusto ko kasi medyo maasim-asim ng very light. So, lagyan natin dito sa dugo. 1, tapos nadagang pa siguro ng kalahati. Yan. Tapos, haluin lang natin yan. Mix natin mabuti. Yan. Mix lang. Pag na-mix na natin itong dugong to, ilalagyan na natin sa ating nilulutong pork liempo. Tapos, kakayaan na natin siyang maluto. Okay na to. Gawin na natin, ilagay na natin ito sa ating pork. Yan. Adjust ko lang yung apoy. Kasi hinilaan ko siya kanina. Yan. So, ang pagluto ko ng dinuguan, habang binubuhos natin ang dugo, we wanna make sure na continuous yung paghalo natin para hindi mamuumo yung kasi sabi ng nanay ko. So, ito. Ilagay na natin. Buhos na natin. Okay, ayan. Halo lang ng halo. Ayan. Halo lang ng halo. Yes. Ganyan lang. Haluin natin mabuti. Dahan-dahan lang yung paglalagay ko yun. Habang continuous yung paghalo. At lulutuin lang natin yung dugo nito. Hanggang sa malutong-maluto na siya. Oops, yan. Landahan pala. Napapabilis ang aking paghalo. Haluin lang natin at lulutuin lang natin mabuti yung dugo. Kasi importante sa dinuguan ang lutong-luto ang dugo. Kasi di ba baka malansa. Ayan, haluin lang natin ito ng haluin. So
So habang hinahalo natin yung ating dugo, lagyan na natin ng siling haba. Ang lalaki pa rin dito, Ate Rose. Opo, ang Mga tatlo lalaki, lang. sir. Hindi naman lahat kasi kumakain naman. Ay, i-up na natin. So ayan, haluin lang natin ng haluin, tapos lutuin lang natin mabuti yung ating dugo. Ano pang yan, Ate Rose? Pakapakuluin pa natin yan, tapos lulutuin pa natin mabuti ang sabaw. Kailangan ma-make sure natin na hindi malansa. Tapos mamaya may gagawin pa tayo dyan. Hindi pa siya kumukulo eh, kailangan pakuluin. At eto, luto na yung ating dinuguan. Minake sure ko na yung ating dugo is luto na. And for my finishing touches, ang lagi kong ginagawa sa dinuguan ko is nilalagyan ko talaga siya ng kalamansi. Fresh kalamansi. So gagawin ko, ibubuhos ko to, tapos pagkabuhos ko, papatayin ko na siya. And then luto na. Ganoon ang dinuguan ko. Napakasimple lang. And siya nga pala, sa dinuguan ko, ang gulay na nilalagay ko dito madalas is, ang tawag dito, bamboo shoot. Ano ang Tagalog ng bamboo shoot, Ate Rose? Labong po. Labong, ayan, sorry. Labong, okay. So, labong. Pero kung may labong kayo, mas masarap. At mas magandang panglagay pang partner sa dinuguan na pork liempo. So, lagay na natin ang ating kalamansi. Patayin ko, haluin ko lang. Patayin ko na. Okay na yun. Ayan, tingnan nyo guys. Yan, ang ating dinuguan ala habiray na may kalamansi. Pero titikman muna natin. I wanna make sure na sakto na yung tama ng asim ng kalamansi at i-adjust na lang natin if ever na nakukulangan ako. Maganda sa kalamansi kasi pwede mo siyang ihabol. Diba? Kung nakukulangan ka sa lasa ng kalamansi. So, baka naman mamaya napadali. Hindi ko. Tingnan natin. Tikman natin. Okay na sa akin. Diba? Perfect na sa akin to. At dahil luto na ang ating dinuguan, next ko naman lulutuin ay ang ginisang munggo na may pata. Ngayon magluluto naman tayo ng ginisang munggo na may pata. So ready na ang ating bawang sibuyas tsaka kamatis. At gusto ko lagyan ng luya. Opo. Lagyan natin ng luya. Okay po, sir. Mamaya tayo mag-start. Mag-slice muna tayo ng luya. Nakalimutan ko na naman ng luya. At eto, may luya na tayo. Igisa na natin, unahin ko na muna yung luya. Igisa natin ang luya for a few minutes. Tapos, ilalagay na rin natin ang bigat ng aking sangkala. Ang luya, gusto ko kasi sa munggo may luya. Yung iba di naglalagay ng luya, pero ako gusto ko ng luya. Gusto ko ng lasa ng luya. Lagyan na natin ang garlic. Natin for a few minutes. Yung iba, inuuna nila sibuyas. Ako garlic. So, kanya-kanyang style yan. Sabi ko, kanya-kanya tayong way ng pangluto. Kung ano yung trick nyo, yun ang gawin. Papapulahin na natin ng very light ang ating garlic. Very light lang. Mabilisan natin. Next, sibuyas. And kamatis. Tatlong malalaking kamatis yung nilagay ko dyan. Tapos yung igisa lang natin mabuti. So after natin mag-isa ang bawang sibuyas, luya, kamatis, lagyan na natin yung ating pinalambot na munggo. Ayan na, lambot na yan. Lagyan lang natin lahat ito. Hindi natin sayang. Yes. Tapos, gisa natin ng very sweet. Gisa-gisa lang natin. Mango. Diba? Pero actually, okay na to. Lalagay ko lang dito ng sabaw. Actually, yung sabaw na gagamitin ko dito is yung pinaglamputan natin ng pata, which is ito, sineparate ko yung laman na malambot na. Tsaka yung sabaw. Itong sabaw na to, ito, yan. Yung sabaw na yan. Ito ang gagamitin natin para sa ating munggo. Para malasa. So, lagyan na natin. Yes! Yan. Tansya-tansyahin lang natin. Tingnan natin kung okay na to.
Yan, ang munggo natin guys. Mm. So, timplahan na natin yung munggo natin ng patis ang pampalad ko. Tansya-tansya na, tapos adjust ko na lang mamaya. At saka paminta. Ayan. Haluin natin, natikman natin mamaya kung anong lasa. Ayan, ang ating munggo. Diba? Ang napadami ang aking tubig atin. Diyan mo na. So, tatakpan muna natin tong ating munggo. Papakuluin ko lang to. Tapos, habang pinapakulo to kasi masarap sa munggo, mayroong dahon ng ampalaya. Pero sa Ate Rose, hindi ko pinabili ng dahon ng ampalaya sa palengke dahil meron kaming tanim dito ng ampalaya. Tama-tama sabi ni Lindy kasi yung dahon ng ampalaya, ay yung ampalaya namin ng tanim is kailangan nang tanggalin kasi magtatanim na ng bago dahil di na daw namumunga. At bago nila tanggalin yun, kuhanan na natin ang dahon ng ampalaya para mailagay natin sa ating munggo. Let's go, Ate Rose. Ano tayo? Ay, sila Happy David lang. Set up ng table. Ayan, pakita mo Ate Rose. Yan. Abangan nyo ang table setup ni Happy David. At let's go. Tara mo, Ate Rose. Pupunta tayo sa baba para manguha ng dahon ng ampalaya. Tanda, Ate Rose, baka may naglag ka. Opo, sir. Ginagawa din yung aming side dito, kaya medyo makalat pa dito, guys. Tanda, ano? Ito yung mga dahon ng ampalaya namin. Alam, may bunga pa ito. Sabi no, may namumunga Opo, pa. maliliit, sir. Yan. Pero tatanggalin ito ni Lindy. Sabi Opo. niya. Ay, may mga nakasampay dyan, sir. Makalat. Ang mga brand ni Ate Rose sa Lindy nandito. Pilindi po yan, sir. Mga brand ni Lindy nandito. Wala na magsasaluhin. Tsare. Sa kumuha na tayo. Paano ba ito kukunin Ate Rose? Ano to? Gugupitin ko? Opo, Diba? gugupitin Ito na mga lang. Lindy na to, diba? Ganyan. Opo, Tama ba? sir. Ito yung kinakain? O ito Opo. patanggal dito lang? Ayan, sir. Yan, Okay, pwede yan. po siyang gupitin. Opo. Ganyan, gugupitin natin. Opo. Kinanin dito. Kumuha tayo ng mga dahon ng ampalaya at masarap yan sa ating munggo. Yan. Okay na. Papatay na daw po yan, sir. Kaya, Ano sabi ni Lindy? Papatay na? opo. Papatay na daw ito. Pero may mga maliliit na mga bunga. Maliliit. Bago mamatay, pakilabangan muna natin. Kunin muna natin ang mga dahon. Pwede ba ito maliliit, Ate Rose? Pwede po, sir. Ito maliliit po. Opo, pwede yan. Kunin natin ito mga kasi mamamatay na rin naman siya. Patayin ng bago si Lindy. Yung ibang bunga po kasi nababansot na, sir. Ay, bansot na. Opo, ano siya, yung matigas. Matigas yung gitna. Oo, kaya pala. So, kailangan talagang palitan. Opo. Ito ba lalaki pa dito? Pwede, sir. Yan. Mura pa naman po. Lalambot din po yan sa, Sa init ng tubig. opo, sa sabaw na mainit. Masarap pa. Ay! Mahangin lang dito dahil sa ating ano. Mahangin ngayon. Kagandahan pag meron kang tanim, diba? Pwede kang manguha anytime. Diba? Pag may tanim ka. At least hindi ka nabibili sa palengke. Meron kami dito kalamansi. Meron kami sili. Ano yun? Ano, sir? Tanglad po. May tamlad kami dito. Kasi may nag-advise sa akin na magtamlad kasi yung sila ka palang ng tamlad. Masarap po yan sa tinola, sir. Tanglad. Ay, yun pala yun. Ganito na siya lumalaki. Opo. Ayun o. Ayan, magulang na yan, sir. Maliit lang siya pero Tapos mga magulang. bansot, kaya pala kailangan ng paltan, ilindi. Mga bansa. Tinatago ko yung mga dahon kasi baka liparin ng hangin, sayang. Sayang effort ko. Ano ba? Yan naman tayo sa kabilang side. Ayun pala may mampalaya mo. Patros, lagyan kaya natin yung munggo. Pwede ba yan? Opo, pwede, sir. Kunin natin, lagyan natin yung munggo. Kinuha ko yung ampalaya. Ayun, parang okay Patros kung ganda. Ayan. Lagay natin dun sa munggo. May hindi na may ampalaya. Wala. Kumuha lang ako dito ng mga dahon pa. At may mga yan, nagaganda dito. May mga magaganda dito. I just need to try.
Ito yung mga nakuha namin guys. Dahon at saka may isang ampalaya. Lalagay ko ito sa munggo. Let's go. Balik na tayo. You like my setup, baby? Yes. Medyo may bulok na pala yung ampalaya na nakuha namin, so hindi ko nalalagay. Baka mamaya may uud pa, nakakaloka. So ito na yung ating munggo. At kumukulo na ito, hinila ko lang ng apoy. Ayan, nice. So gagawin natin, lalagyan na natin ang pata. Kasi okay naman na ito pata. Ay, tandahan lang. Ay! Ay, ayan. So yun, biglang dumami. So ito ang ating ginisang munggo na may pata. So liluto na to. Papakuluin ko lang uli ng mabilisan. Tapos, last kong ilalagay itong ating dahon ng ampalaya. Pakuluin ko lang. Yan ang ating puro pata. Sabi ni Ate Rosita daw ay pata na may munggo. Diba? Yan. At dahil na busy si Ate Rose, ako muna mag-isa ngayon. Kasama si Happy David tsaka si Lindy. Ay. May pinapagawa si Happy David kay Ate Rose tsaka kay Lindy. So, lalagyan ko na ng dahon ng ampalaya na kinuha namin sa aming garden. Ang ating munggo. So, lagyan na natin guys. Ito na. Yes. Ay. At eto na, ito na ating ginisang munggo na may pata. Yan guys. Pinatay ko na yung apoy. Ready na yan para kainin mamaya ng mga bisita. Next naman gagawin, Ate Rose. Huwag na lang magprito ng ating chicken and potato. Opo, sir. Sa baba mo na lang iprito ha. Okay po. Thank you. Sige, sir. And pinagsaing ko pala muna si Ate Rose. Nagsasaing siya. At habang nagsasaing siya, ipiprepare ko na ito kanya ipiprito mamaya sa baba na hapag Habibi chicken embutido yung kulay green at saka itong hapag Habibi pork embutido yung kulay red. So, tigdalawa yung papaprito ko sa kanya para matikman ng ating mga bisita. So, habang si Ate Rose ay nagsasaing, slice ko na itong mga to para ready na to fry. Kasi malapit na dumating ang mga bisita namin. Hindi pa ako naliligo. At eto na ang ating mga embutido. We have the pork embutido tsaka chicken embutido. Ready for frying ni Ate Rose. Ate Rose, tapos na sa akin. Opo, sir. So gagawin natin Rose dito, i-dip niya sa beaten eggs. Tapos ipa-fry niya. And then ready na siya. Thank you, Ate Rose. Habang nagpipito si Ate Rose ng embutido tapos si Happy David at si Lindy nagsiset up ng ating table and chairs. Ako naman, dahil tapos na ako magluto, maghuhugas muna ako ng mga pinggan para malinis na pagdating ng mga bisita na kakahiya. Sa pinggan, no? Lapit tayo matapos. Tapos, after kong maghugas dito, maliligo na ako kasi papadating na daw ang mga bisita. Alright, dito na mga bisita natin. Ayan si Manong Jed, nandito. Dos, si Lorna from Japan. Si Stephanie nandito, Kuya Noy. Let's eat na. Ayan, husband na dyan. Hello, pasok kayo. Let's eat na. Ayan ha, pasensya na kayo sa prepare namin. Pero let's eat. Come on, let's eat. Let's eat. Let's go. Yes, in the name of